Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Karamihan sa dalawang taong nagmamahalan, nangangarap na magkaroon ng ingranding kasalan. Dahil isang beses lang daw itong magaganap sa ating buhay. Pero meron din namang kontento na sa simpleng kasal basta matutupad ang pangakong pagsasama sa panghabang buhay. Dear Papa Dudut, hello at magandang gabi, just call me Natasha. 32 years old at nagtatrabaho dito sa Marikina. Avid listener na ako ng inyong YouTube channel mula pa noong nagkaroon ng pandemic. Naging work from home kasi ang setup namin kaya palaging nagpe-play ang mga video ninyo habang nagtatrabaho ako noon sa bahay. Kaya kahit naka-on-site na kami, hindi ko na napigilan ang kaadikan sa inyong YouTube channel. Dahil ang gaganda talaga ng kwento na inyong iniere. Ang sarap sa feeling mapakinggan pagkatapos ng isang sulat dahil palagi itong may aral na naiiwan para sa akin. At sana'y maging ganon din itong sulat ko ngayong gabi dahil sigurado ako na marami ang makakarelate dito lalo na sa mga babae na kagaya ko na minsang nangarap ng isang kasal na para sa kanila ng lalaking mahal niya. Papa Dudut, nakilala ko ang boyfriend kong si Jerry dahil sa isang pinsan ko. Magkaklase kasi sila noong college at minsan niya itong sinama sa isang family gathering noon. Nung una ay hindi ko siya pinapansin kahit ramdam ko ang kakaibang ngiti niya sa akin. Hanggang sa ayun na nga, pinakilala na siya ng pinsan ko at nagkapalitan kami ng number noon. Ano Kas? Nag-reply ka na ba sa chat ng friend ko? Tanong ni Lani na pinsan ko. Hindi pa, tugon ko. Bakit hindi pa? Nung isang araw pa yun hindi ba? Tanong pa niya. Tinatamad pa ako mag-reply sa kanya. Wika ko. Grabe girl, katatamaran mo pa talagang mag-reply. Ang gwapo na ng kaibigan ko na yun. Ang sinisigurado ko sa'yo na mabait pa yon, kaya nga kaibigan ko pagbibida pa ng pinsan ko. Sinabi ko naman kasi sa'yo na wala pa ako sa mood mag-entertain ngayon. Wika ko. Nax, ganda mo pagtawa niya. Maganda talaga ako, kaya nga napansin ako ng poging friend mo, hindi ba? Tugon ko naman at tumatawa rin. Alam ko kasi na nasa lahi talaga natin ang mga magaganda. Pero Kas, mabait talaga yan si Jerry. Kaya pagbigyan mo na yan kahit reply at date lang. Wika pa ng pinsan ko. Date agad? Bulalas ko. Siyempre, doon din naman kayo papunta, di ba? Magde-date din kayo, kaya pagbigyan mo na. Huwag kang mag-alala, mabait talaga yan. Kaya nga kaibigan ko yun. Basta Kas replyan mo na para hindi na niya ako masyadong kinukulit. Wika pa ng pinsan ko. At dahil nga sa pangungulit ng pinsan ko ay nagawa ko ng replyan ang mga chat sa akin noon ni Jerry. Nagsimula sa kumustahan at kwentuhan hanggang sa magkatawagan na rin kaming dalawa at nagkasundo na magkita. Thank you kasi pumayag ka na mag-date tayo ngayon. Wika ni Jerry na magkasama kami sa isang fast food restaurant.
Ang kulit kasi ng pinsan ko. Ayaw kong tigilan. At kinukulit talaga ako na makipagkita raw ako sa iyo. Ang sabi ko naman. Ibig sabihin pala napilitan ka lang na makipagkita sa akin? Tanong niya na may lungkot sa kanyang boses. Natawa naman ako kasi ang dating ay parang nagpapakyut siya sa akin. Siyempre gusto ko rin namang pumunta dito, wika ko. Kahit na hindi ka kinulit ng pinsan mo? Tanong pa niya. Oo naman, kasi gusto ko na makapag-usap tayo at makilala natin ang isa't isa. Yun naman talaga dapat, hindi ba? Balik tanong ko. Siyempre, hindi natin makikilala ang isa't isa kung hindi tayo magkikita ng kagaya ngayon. Saka ang totoo, gusto rin talaga kitang makasama. Kagaya ng palagi kong sinasabi sa iyo kapag nagkakausap tayo sa tawag. Gusto ko na makapag-usap tayo ng kagaya ngayon, sabi pa niya. At nangyari na, wika ko naman. At sana'y masundan pa yon ng mga kagaya nito, wika niya. Oo naman, basta palagi mo akong ililibre, pabirong sagot ko. Ako ang lalaki kaya responsibilidad ko na gumastos para sa iyo, sabi naman niya. Uy, joke lang yun. Siyempre dapat palagi tayong hati sa mga gastos. Wika ko naman. Papadudot, gwapo naman talaga si Jerry. Sa itsura niya ay wala akong ibang masasabi kung hindi sobrang lakas din ng dating niya. Walang babayang hindi mapapatingin sa kanya. Kasi matangkad siya, matipuno ang pangangatawan at ang bango-bango pa. Parang ang sarap palaging halikan ang leeg niya. Pero syempre may ibubuga rin naman ang itsura ko. Hindi ako papatalo, papadudot. Matangkad din ako. 5'9" ang height ko at morena ang kulay ng makinis kong balat. Makinis dahil ilang beses na akong pinanglaban noong sa beauty pageant sa high school at college namin. Kaya naman may pagka hard to get din talaga ako. Hindi ako basta-basta nagpapaligaw at may pagka-choosy pa. Suplada rin kasi ako kaya walang masyadong nakakalapit sa akin. Maswerte si Jerry na bukod sa gwapo siya. Close pa niya ang pinsang kong si Lani na naging tulay para mapalapit siya sa akin. Ano, kumusta ang first date ninyo? Tanong ni Lani. Sakto lang, wika ko. Paanong sakto lang? Pag-uusisa pa niya. Masarap siyang kakwentuhan, saka ang bango-bango niya kas. Hindi ko na napigil ang pagkukwento sa kanya. Tumili na rin si Lani at sinabayan ang kilig na nararamdaman ko. Ibig sabihin pasado na? Tanong pa niya. First date pa lang yun, syempre hindi ko pa alam. Tugon ko naman. Kailan ang next date ninyo? Tanong niya. Baka next week na ulit. Tugon ko. Next week pa? Ang tagal naman, komento ni Lani. Ganun talaga. Baka isipin niya na masyado kong easy para sa kanya. Kaya syempre magpapa-hard to get muna ako ng konti sa kanya. Wika ko naman. Okay sige, ikaw ang bahala. Basta I'm telling you. Good catch na yang si Jerry. Kaya wag mo nang papakawalan pa. Sabi pa ni Lani. Bahala na Kas. Kilala mo ako. Hindi naman ako nagmamadali. Tugon ko naman sa kanya. Hindi talaga ako ata magkaka-love life noon, papadudot. Kasi ang naisip ko, gusto ko na magkaroon ng boyfriend na ituturing ako na parang prinsesa. Aba, sa ganda kong ito, deserve ko na princess treatment. Hindi naman ako basta babae lang na walang pinag-aralan. Graduate ako ng cum laude at may maayos na trabaho. Kaya deserve ko ang isang maayos din na lalaki. Pero sa tingin ko naman ay qualified si Jerry noon. Kasi nga sa itsura pa lamang niya ay pasado na siya sa qualifications ko. Ayaw ko lang madaliin lahat kasi syempre baka ako lang din ang masaktan sa huli. O kaya ay siya. Ang gusto ko lang noon ay mas makilala namin ang isa't isa. Pero matyaga rin talaga itong si Jerry, papadudot. Kahit madalas na moody at suplada ako.
Thank you sa pagdala ng pizza dito sa bahay ha. Wika ko kay Jerry. Wala yun. Hindi na ba masakit ang puson mo? Tanong niya. Umiling at ngumiti. Paano pala yung movie ticket na binili mo para sa ating dalawa? Tanong ko. Yun? Wala na. Wika niya. Anong wala na? Tanong ko pa. Hindi ko na magagamit kasi hanggang ngayon lang yun. Nakangiting sabi niya. Naku sorry ha. Wika ko. Ano ka ba? Wala kang kasalanan kaya hindi mo kailangan na mag-sorry. Wika pa niya. Kasalanan ko pa rin kung bakit di tayo natuloy kasi biglang sumakit ang puson ko. Ang sabi ko. Pero hindi mo naman ginusto yun. Saka okay naman ako ngayon kasi kahit na hindi natuloy ang movie natin at least magkasama tayong dalawa ngayon. Sabi naman niya. Ang bait-bait mo talaga. Bakit ka ba ganyan sa akin? Baka masanay ako niyan. Sabi ko. Okay lang naman na masanay ka kasi kahit na anong mangyari, hindi naman ako magbabago. Sabi pa niya sa akin. Promise? Tanong ko. Promise? Tugon niya. Malaki rin talaga ang trust issue ko, Papa Dudut. Siguro kasi galing ako sa broken family. May pagkababaero kasi si Daddy kaya naman hirap ako magtiwala sa mga lalaki. Kaya rin siguro hirap ako na magka-love life noon. Kahit na sinasabi na ni Mami na boto sila kay Jerry. Hindi ko pa rin maibigay ang buong tiwala ko sa kanya. Ano pa bang sign ang hinihintay mo, Kas? Mabait naman si Jerry, gwapo, saka may maayos na trabaho. Nasa kanya na lahat ng gusto mo sa isang lalaki. Wika pa ni Lani. Ewan ko ba parang may pumipigil pa rin sa akin na sagutin si Jerry. Sabi ko. Ano nga yun? Tanong pa niya. Yung takot na nararamdaman ko. Baka kasi magkamali ako ng lalaking pipiliin na mahalin. Tapos ako lang din ang masaktan sa bandang huli. Tugon ko. So hahayaan mo lang na lamunin ka ng takot na yan. Dapat labanan mo yan. Kasi hindi ka magiging masaya kung hindi mo susubukan na labanan yan. Wika pa ni Lani. Anong gagawin ko? Ang hirap labanan. Wika ko pa. Labanan mo kahit na anong mangyari. Kesa paulit-ulit kang malungkot at maguluhan ng ganyan. Ang tanong ko dyan, gusto mo na rin ba si Jerry? Tanong pa ni Lani. Saglit akong natahimik bago niya ako biglang kinurot. Aray, ang sakit ah. Bulalas ko. Ay sorry, napalakas pala. Hindi ko na napigilan kasi kinikilig na kagad ako eh. Sabi pa ni Lani. Kinikilig ka na eh, wala pa nga akong sagot sa tanong mo. Natatawang sabi ko. Kasi alam ko na kaagad kahit na hindi ka na magsalita. And I'm so happy for you. Sa wakas magkaka-love life ka na rin, Kaz. Paghila pa niya sa damit ko. Parang tanga to. Pagtawa ko na lang. Papadudod sa sobrang effort na ipinapakita sa akin ni Jerry noon. Hindi ko na talaga maiwasan na mahulog ang loob ko sa kanya. Wala eh. Sobrang sweet niya talagang tao at pinaparamdam niya sa akin ang respeto na hinahanap ko sa isang lalaki. Hindi lang ako ang nire-respeto at kilala niya kung hindi pati na rin ang pamilya ko. Madalas siyang dumadalaw sa bahay para makipagkwentuhan sa mama at mga kapatid ko. May mga oras din na pinagluluto niya kami mismo ng para sa hapunan o tanghalian namin. Kaya naman naging close na talaga siya sa pamilya ko. Kuya Jerry, ang sarap nitong niluto mo na tinola. Wika ng nakababata kong kapatid na si Nina. Oo nga Kuya Jerry, mas masarap ka nang magluto kaysa kay Ate Natasha. Sabi pa ng isa kong kapatid. Uy, grabe naman kayo sa luto ko. Talagang mas paborito ninyo ang luto ni Jerry ah. Kunwari pagtatampo ko. Ganon talaga ate. Pero wag kang mag-alala ate. Ikaw pa rin ang mas love namin kaysa kay Kuya Jerry. Wika pa ni Nina. Aba dapat lang. Ako ang kapatid ninyo. Kaya dapat na ako ang mas love ninyo.
Pagtawa ko. Saan ka ba natutong magluto ng ganito? Tanong pa ni Mama. Sa internet lang po tita. Mag-isa lang po kasi ako sa apartment kaya kinailangan ko ng mag-aral, magluto. Para hindi masyadong magastos para sa akin. Nakangiting tugon pa ni Jerry. Iba talaga ang nagagawa ng internet no? Samantalang ako, ang lola pa ni Natasha ang aktwal na nagturo sa pagluluto sa akin. Ngayon, manonood ka lang ng video sa internet o magbabasa, matututo ka na kaagad. Sabi pa ni Mama. Marami pa naman din po akong hindi alam na lutuin. Sigurado ako na marami pa po akong matututunan kapag kayo ang nagluto para sa akin. Wika naman niya. Nangyari nga na nagkasama si Jerry at Mama sa kusina. Naging bonding nila ang pagluluto kaya mas naging close pa silang dalawa. Jerry, thank you sa pagpunta mo dito sa bahay ha. Wika ko nang maihatid si Jerry sa may labas ng gate ng bahay namin. Wala yun, tugon niya. Pasensya ka na kung ang kukulit ng mga kapatid ko, ang sabi ko. Nag-enjoy ako nakausap at kasama sila, kaya hindi kailangan na humingi ng pasensya, sabi naman niya. Nakakatuwa ka talaga, wika ko. Bakit naman? Pagtataka niya. Kasi kino-close mo talaga ang pamilya ko, tugon ko. Ganon talaga. Kasi kung sakali man na dumating ang araw na mahalin mo rin ako, magiging pamilya ko na rin sila, tugon ko. Ano bang nakita mo sa akin? Tanong ko. Anong ibig mong sabihin? Pagtataka niya ulit. Anong nakita mo sa akin at halos kalahating taon mo na akong nililigawan? Tanong ko ulit. Hindi ko alam, tugon niya. Ha? Saad ko. Ang ibig kong sabihin, hindi ko alam kung anong nakita ko sa iyo. Pero sigurado ako sa kung ano man ang nararamdaman ko sa iyo. Sigurado ako na seryoso ako at ang pagmamahal ko. Kaya hanggang ngayon ay nanliligaw at naghihintay pa rin ako sa iyo, tugon niya. Hanggang kailan ka maghihintay? Tanong ko. Hanggang sa maging handa ka ng suklian ang pagmamahal ko para sa iyo, tugon naman niya. Papadudot pagkalipas pa ng ilang buwan ay sinagot ko na rin sa wakas ang panliligaw sa akin ni Jerry. Nakita ko naman kasi at ng pamilya ko ang effort talaga ng panliligaw niya. Kaya kahit sila ay botong-boto kay Jerry para sa akin. Tinupad niya din ang pangako niya na hindi siya magbabago sa akin kahit magkarelasyon na kami. Hindi ko nga napansin noon na mabilis na lumipas ang 3 taon sa relasyon namin. At sa mga taon na yon ay wala siyang ibang pinakita kung hindi puro pagmamahal at respeto lang. Cash, grabe, ang tagal na ng relasyon ninyo ni Jerry, wika pa ni Lani. Oo nga, hindi ko napansin na naka 3 taon na kami, tugon ko. Naka 3 years na kayo samantalang ako, naka 5 palit na ng boyfriend. Napapailing na sabi niya. Ewan ko ba naman sa iyo, ang hirap mong makontento sa isang lalaki, ang sabi ko naman. Ganun yata talaga kapag masyadong choosy, parang ang dami ko nakikitang kulang at mali sa nagiging jowa ko, pagkukwento niya. Huwag ka kasing maghanap ng negative sa nagiging jowa mo. Subukan mong tignan yung mga positive side nila para hindi ka kagad na turn off, wika pa niya. Ang hirap naman kasing gawin yan, lalo na kapag invested na yung feelings ko para sa kanya. Mapapaisip ka kung ano bang meron sa kanya para hindi ko siya iwanan o ipagpalit sa iba pero ang nakikita ko naman puro negative, wika niya. Ayun na nga, masyado ka kasing focus sa kung ano yung hinahanap mo sa kanya na wala naman siya, kaya nagkakaganyan ka, wika ko. Ikaw, sigurado ka naman ba na si Jerry talaga ang lalaking gusto mong makasama sa panghabang buhay? Tanong niya. Di ko alam, tugon ko. Naka 3 taon na kayo, pero hindi mo pa rin alam, pagtataka niya. Oo, kasi mahirap namang i-predict na kami talagang dalawa, hindi ba? Marami pang pwedeng mangyari sa future namin ni Jerry, wika ko. Bakit? Hindi ba siya kasama sa mga future plans mo?
Tanong pa niya. Kasama naman pero hindi ko alam kung matutupad ba namin yon. Ayoko lang umasa tapos mabibigo lang din ako sa bandang huli. Masakit lang kasi hindi pala matutupad lahat ng mga plano namin. Wika ko pa. Mahal mo naman si Jerry, hindi ba? Tanong pa ni Lani. Oo naman. Hindi naman siguro kami tatagal ng 3 taon kung hindi ko siya mahal. Wika ko. Bakit hindi mo siya isama sa mga totoong plano mo? Kasi sigurado naman ako na sinama ka lang ni Jerry sa mga plano niya. Eto, last question na. Kapag niyaya ka ni Jerry na magpakasal ngayon, magpapakasal ka ba sa kanya? Tanong pa ng pinsan ko. Ang tanong na hindi ko nasagot dahil napaisip talaga ako ng malalim. Mahal ko si Jerry, oo, at sigurado ako doon. Pero hindi ako sigurado kung handa na ba akong magpakasal sa kanya kasi natatakot ako na mapagaya sa mga magulang ko. Ganon pala yon, Papa Dudut. Nagdudulo talaga ng trauma sa atin yung nangyayari sa mga taong nakapaligid sa atin, lalo na sa mga magulang natin. Namulatan ko kasi na masaya ang pamilya ko, lalo na at ako ang panganay. Pero nang mag-high school na ako ay doon ko sila nakikita na madalas na nag-aaway. Araw-araw na sigawan at iyakan. May murahan at minsan ay pisikal na pagsasakitan. Ang sakit para sa isang nagdadalagang kagaya ko na makita ang ganong klase ng mga bagay. Kaya naman nang maghiwalay sila ay naisip ko na tama na rin yon para sa ikakatahimik ng aming bahay at kanya-kanyang buhay. Ayun nga lang ay doon rin nawala ang tiwala ko sa relasyon, pagmamahal at sagradong kasal. Kasi ang 2 taong namulatan kong nagmamahalan ay naghiwalay kahit na sila ay kasal sa simbahan. Alam ko sa sarili ko na anumang oras ay pwede rin yung mangyari sa akin, Papa Dudut. Nang mga panahon na yon ay hindi ko alam kung kailan ba ako magiging handa na magpakasal. Kung magiging handa nga ba ako na lumagay sa tahimik na buhay. Dahil medyo matagal na ang relasyon namin ni Jerry. Hindi maiiwasan na mapag-usapan ang tungkol sa kasal, sa pagbuo ng pamilya. Pero dinadaan ko na lamang sa ngiti at sinasabi na darating din kami sa panahon na yon. Kung kailan ay hindi ko pa alam. Papa Dudut, solong anak si Jerry ng mga magulang niya kaya naman umaasa mga ito na mabibigyan sila ng apo ng kanilang anak. Masabik sila na may kasal kami ni Jerry kaya panay ang pangungulit nila sa akin. Siyempre bilang anak, minsan ay kinakausap na rin ako ni Jerry tungkol sa bagay na yon na madalas ding nauuwi sa pagtatalo. May mga oras daw kasi na pakiramdam niya ay hindi pa ako sigurado sa pagmamahal na ipinapakita o pinaparamdam niya sa akin. Hindi niya alam kung saan pa raw ba siya nagkulang o ano nga ba ang dapat niyang gawin para lang maiparamdam sa akin ang pagmamahal niya. Actually, alam ko naman talaga na wala na sa kanya ang kulang o pagkakamali. Nasa akin na yon dahil sa trauma ko sa nangyari sa mga magulang ko. Hindi ko lang masabi sa kanya kasi alam ko na nagiging unfair na ako. Hindi ko dapat binubunton sa relasyon namin o kay Jerry ang kung anuman ang nangyari sa nakaraan. Anak, may problema ba kayo ni Jerry? Tanong ni Mami. Napansin niya kasi na ilang araw na ring hindi nagpupunta sa bahay namin si Jerry. Nagkaroon lang po kami ng konting pagtatalo, Mami. Wika ko. Tungkol pa rin ba to sa alok niya na magpakasal sa'yo? Pag-uusisa pa ni Mami. Hindi ako nakasagot at alam ko na alam na ni Mami ang sagot sa naging tanong niya sa akin. Napabuntong hininga na lamang siya at tinawakan ang kamay ko. Anak, alam kong mahirap ang nakita mo sa naging relasyon at paghiwalay namin ng daddy mo. Pero iba kayo ni Jerry sa aming dalawa. Hindi ibig sabihin na hindi naging successful ang relasyon namin. Magiging ganon din kayong dalawa. Naniniwala ako na mas matatag ang pundasyon ng relasyon ninyong dalawa. Payo pa ni Mami. Hindi ko na napigilan ang maluha noon, Papa Dudut. Ewan ko ba, masyadong malakas ang epekto sa akin ang sinabing yon ni Mami. Kahit paano'y nalinawan ang isipan ko.
Pero mas naging malinaw at magaan ang lahat sa akin nang magkausap kami ni Daddy. Papa Dudut, humingi siya ng sorry para sa unsuccessful marriage nila ni Mommy. Nang magkausap kaming tatlo ay hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Ang bigat pala, Papa Dudut. Mabigat pala talaga noon ang dinadala ko sa dibdib ko pero hindi ko alam. Pero ang nakakatuwa pagkatapos ng pag-uusap na yon, nagawa ko ng pakawalan ang matagal ko nang dinadala dito sa dibdib ko. Nagawa ko na rin tanggapin ang alok na pagpapakasal sa akin ni Jerry. Papa Dudut, marami akong naging realization sa naging pag-uusap namin ng mga magulang ko. Malaki ang epekto ng nakikita ng isang bata sa kinalaghan niya na paligid. Alam ko naman na walang perpektong pamilya. Pero hanggat kaya natin, sana'y bigyan natin ang dahilan ng mga anak natin na maniwala na masaya ang buhay, na may totoong pag-ibig, at ang pagkabigo ay parte ng ating buhay. Sana po'y nakapag-iwan ng aral itong sulat ko. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Natasha. Masarap sa pakiramdam ang pagmamahal, lalo na kung ito ay nasusuklian ng tama. May mga pagkakataon lang na hindi natin nakokontrol ang pwedeng mangyari sa ating paligid. Pero kagaya ng sinabi ng ating letter sender na si Natasha, sa isang hindi matagumpay na kasal o relasyon, sikapin sana nating hindi maapektuhan ang mga anak natin. Dahil lang kamumulatan nilang pamilya ang huhubog ng kanilang ugali hanggang sa hinaharap. Para po sa mga nakakatakot na mga kwento, hanapin po sa homepage ng channel na ito ang link para sa Kaistorya YouTube channel. Ganon din po, sana po ay makapag-subscribe kayo sa Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Sa lahat po ng mga nakasubscribe na sa Kaistorya at Gianna Vlogs, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.